Masaganang buhay sa bawat isa. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na makapag-aral, makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At kamusta na po kayo? Mahabang panahon na rin tayong naka-quarantine at ganito po ang ating nagiging kalagayan ngayon. Ang ating pag-aaral ngayon ay pinapanood na lamang. Dati ay ang ating mga pag-aaral ay nagkakaroon po tayo ng kamayan, nagkakaroon tayo ng salo-salo, nagkakaroon tayo ng mahabang kwentuhan, marami mga tawanan tayo, pero ngayon ito na lamang po ang ating ginagawa sapagkat nalimitahan ang ating mga physical na sitwasyon ngayon dahil meron po tayong kalaban ang COVID-19. Kaya maging sa ganitong kaparaanan ay nagagamit tayo ng ating Panginoon Diyos upang maihatid sa bawat isa ang ating mga pinag-aaralan sa banal na kasulatan. So, bagamat ganito lamang ang ating sitwasyon, ako lamang po yung nakapagsalita at hindi ko kayo naririnig kung anong reaction nyo. So, konti lang naman yung nababasa ko mga comment, dahil nakita ko na parang konti lang yata ang interesado sa salita ng Diyos sa pag-aaral. Mas marami pang nanonood ng mga TikTok ng mga ng ating mga kapatiran or yung mga tao na kung saan ay, pero anyway, hindi naman pwedeng itigil po natin ang ating pag-aaral sapagkat ito ang bumubuhay sa atin. Sa panahong ito ay ito po yung ating isang malaking pag-asa na tayo po ay patuloy na kumapit sa Panginoon at humingi tayo ng gabay, pag-iingat, pagsama ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay siyang kalakasan, kapangyarihan natin para hindi po tayo mahawahan, tamaan ng COVID na ito, i-preserve ang ating buhay sapagkat may mga mahalaga pa po tayong misyon na dapat gampanan sa ating buhay. Kaya sa ating pag-aaral ay itigil niyo po muna ang inyong paglalaro at ang inyong pagti-TikTok. Tayo po muna yung mag-aaral. Amen po ba? Okay, sabi sa John 6:26-29, ganito pong sinasabi. Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa manghimalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay na busog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ay may ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos. Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ayan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Salamat dahil ang banal na Espiritu ay patuloy tayong sinasama sa ating pag-aaral. Okay. So, natapos tayo dati doon sa pagpapakain sa 5,000. Ngayon naman ay meron siyang ibinabahagi dito sa kanyang mga tagasunod. Ayan, yung mga sumusunod sa kanya na kahit saan siya pumunta, sunod ng sunod. So maraming mga taong laging sumusunod sa kanya. Ano ba ang dahilan ng mga tao na ito? Bakit sumusunod sa ating Panginoong Hesus? Okay, sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, hindi lahat ay mayroong tamang motibo sa pagsunod nito. So ito po'y alam na alam ng Panginoon sapagkat batid ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga puso't damdamin, ang kanilang mga kaisipan. Sabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod ay dahil sa inyong pangangailangang pisikal at hindi espiritual. So, hindi dahil sa nakita niyo manghimala, hindi dahil namangha kayo, kundi nabusog kayo doon sa aking ipinakain sa inyo. So, ibig sabihin, pisikal lang talaga ang habol. Pagdating doon sa mga espiritual ay parang hindi sila interesado. Okay. At nais lamang ng mga tao ay makakuha ng panandaliang benepisyo at hindi upang matugunan ang kanilang espiritual na
pangangailangan. Sabi ng Panginoon, hindi naman kayo nasama sa akin dahil sa himala, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. So may mga tao talagang ginagamit lamang ang itong gawain, itong relihiyon, itong pagsama na ito sa Panginoong Hesus o sa mga leader ng relihiyon, siyempre upang makakuha ng simpatiya. May mga taong pagkasama, pag sila sumama dito sa Panginoong Hesus na ito, nakakakamit sila ng karangalan, tumataas ang kanilang mga posisyon. So meron silang kaginawahan kasi napapakain sila, or maaring gamitin nila sa politika. Ayan. So subalit dito ay mga pansariling interest lamang o pansariling kapakinabangan, at hindi sila nasama dahil sa mga espiritual na bagay or sa paglago sa pananampalataya. Ayan. So nakikita ng Panginoon ang motibo ng tao. Alam ng Diyos siya sapagkat siya ay omniscient God. Ang totoong sumusunod sa Panginoon ay dahil alam nilang nasa Panginoon ang katotohanan at ang pamamaraan niya, na at sapagkat siya ang tanging daan sa buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, may mga tao talagang tapat na sumusunod sa Kanya sapagkat naniniwala sila na ang Panginoong Hesus, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang tanging daan sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan. Kasi sabi doon sa verse 28, nagtanong yung mga tao, ngayon, ano po ba ang dapat namin gawin upang makatupad sa ipinapagawa ninyo? Ayan. So, ibig sabihin, nababago yung kanilang isipan. Parang sinabi nila sa Panginoong Hesus, kasi hindi po namin alam ang mga dapat namin gawin. Dapat ganoon tayo, no? Kapag hindi natin alam yung mga dapat natin gawin, dapat magtanong tayo sa ating Panginoon, ano po ba yung mga dapat namin gawin? Ayan. Pero dahil nakikita ng ating Panginoon ang motibo nila at sinasabi niya ito sa kanila, na kung hindi man naging maganda ang motibo nung una, pwede rin palang mabago ang motibo na ito mula do sa negatibo at patungo do sa positibong motibo. So ibig sabihin, yung motibo na kung saan ay self-centeredness ay magiging Christ-centered. So ibig sabihin, pwede pala na kung una ay makasarili ka, pero dahil sinabi ng Panginoon, ganito ang mga dapat yung gawin, meron akong pamamaraan na gusto ko na i-implement nyo, okay, nagawin ninyo, ayan, so nagkakaroon ng pagbabago. Okay. So kung ano yung mga dapat gawin upang makasunod sa ipinapagawa ng Diyos, ito yung ang tanging ang mga Christian church lamang ang makatutugon at makatutulong kung paano maunawaan ang layunin ng Diyos. Ayan. Do sa mga taong handang sumunod sa ating Panginoon, do sa mga taong nagnanais na gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, okay, kung ikaw ay mayroong pag-iisip na ang Panginoong Hesus lamang ang sentro ng iyong buhay, okay, magagawa mo ang ipinapagawa ng ating Panginoong Diyos. Okay, so kapag ang isipan mo ay spiritual, ikaw yung makapaglilingkod ng tunay sa Panginoong Diyos. Ayan. Kaya napakasimple lamang, no, ng isinagot ng Panginoong Diyos dito sa mga nagtatanong na ito, no? At ang kanyang katugunan ay gawin nyo ang ipinapagawa ng Diyos. Ayan. Doon sa nagtanong na ano ba dapat namin gawin, napakasimple lang ng sagot ng ating Panginoon. Napakadali lang. Kung ano ang nakalulugod sa ating Panginoong Diyos, yun po yung ating gawin. Ayan. At ano pa yung sinabi niya? Ito pang pinapagawa ng Diyos sa inyo, sumampalataya kayo
sa isinugo niya. Ayan, do sa kanyang anak. Sapagkat hindi dumating ang Panginoon sa buhay natin ng dahil sa ginawa nating mabuti. 'Di ba? Hindi naman dumating sa buhay natin ang Panginoon na alam mo, natutuwa ako sa iyo, may pananampalataya ka, natutuwa ako sa iyo, mabait ka, mabuti ka. Hindi po, naparito po ang anak ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. So nakita ng Diyos ang kasalanan natin, kaya bumaba siya sa lupa upang tayo ay palayain sa kasalanan na iyon. Yun ang nais ng Panginoon. Okay. Siyempre, ito ang dapat na una nating ipahayag sa Panginoon. Na sa simula pa, makilala natin siya na siya lamang ang tagapagligtas at wala nang iba. Dahil hindi magkakaroon ng paglagong espiritual ng isang tao kung sa simula ng kanilang pagtatagpo ng Panginoon ay naging mali na ang kanilang motibo. Pag nagkamali ka ng motibo, sa panahon na nakatagpo mo ang Panginoon, walang paglagong mararanasan sa buhay mo. Kaya kasi i-reject mo lang din lahat yun eh. Hindi mo naman tatanggapin yung mga katuruan niya dahil mali yung motibo mo. O, di ba? Pag mali ang motibo, na kaya lang pumupunta sa church dahil andon yung crush niya, kaya lang naman pumupunta sa church kasi may libreng merienda doon, kaya lang naman pumupunta sa church dahil gustong magbenta ng kung ano-ano. Kung gano'n ang motibo natin sa pagtungo sa bahay-sambahan, anong paglago ang mararanasan natin doon? So wala, dahil ang kinakatagpo mo ay hindi naman ang Diyos, kundi ang kinakatagpo mo yung mga kailangan mo. Hindi po ba? Kaya kung ang isang tao na nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon at pinaunawa sa kanya ang tungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, so tinanggap sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas, okay, magsisimula ang unti-unting pagkakilala sa ating Panginoon hanggang sa paglago kung hindi magbabago ang kanyang pananampalataya. Kung sa simula pa lamang ng pagtatagpo ng Panginoon ay ibinigay mo na ang buhay mo sa Panginoon, sa simula pa lamang ay pinakatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, sa simula pa lamang ay umami sa mga kasalanan at sinabi mong, Panginoon, ang aking buhay, ang buong puso't buong pagkatao ko ay para sa iyo lamang at ninanais ko na gawin ay pinapagawa mo at makapaglingkod sa iyo ng buong puso. Kung ganoon ang motibo natin, grabing paglago sa pananampalataya ang mararanasan natin. Pero kung mali naman yung motibo natin sa ating pagsama sa gawain ito, hindi po tayo ilalago. Dadating ang panahon, pag hindi na po tayo nasiyahan at hindi natugunan ang ating mga pangangailangan, ay unti-unti lalayo po tayo. Diba? Tuntua ka, nandoon ka nung una, napakasigla mo, nakikita mo yung crush mo, pero pagka hindi ka naman pala crush, naalaman mo, so nawala ka na. Kasi yun lang naman ang motibo mo eh. Pumunta ka doon, magbebenta ka, tapos pag wala ka naman mabentahan, nagtatampo ka, nagagalit, ba't itong kapatiran, ayaw tangkilikin nyo, aalis ka. So, paano paglago mararanasan natin doon? Okay, so, sana po ay nakukuha nyo yung ating gusto na iparating sa bawat sa atin. So, kung makakatagpo natin ng Panginoon, okay, so narinig natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus at naniwala tayo na siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas. So, maaari natin gawin ay, una, itama ang motibo natin sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ayan ha. Itama po natin yung motibo natin. Huwag po nating lagyan ng ibang motibo. Sapagkat ang Diyos ay hindi po natin maloloko. Okay. Hindi po natin mapapaikot ang ating Panginoong Hesus. Alam ng Panginoong Hesus na sa pagpunta natin
sa gawain nito, kilala niya na tayo at alam niya ang laman ng puso natin. Kaya alisin yung motibo na pansarili lamang, ano? Di ka makakasunod sa Panginoon kung sarili mong pagpapasya ang iyong gagawin. Ibig sabihin, hindi totoo ang iyong pagkakilala sa ating Panginoon. So, hindi pwedeng yung pinipili mo lamang ang yung dapat sundin o yung tinatawag na half-hearted, ano? Or half obedience. Sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos ay ang buo mong pagsunod, ang buong mong puso para sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya ng kalahating puso. Di ba? Yung isa ay, yung kalahati nasa Panginoon, yung kalahati ay nasa sanlibutan. So, hindi maaari na kapag hindi mo na masunod ang pamamaraan ng Diyos o ng church, ng iglesia, ay aalis ka na. Okay, titigil ka na o mawawala ka na sa Panginoon at sasabihin mo, kahirap naman ang pinapagawa ni pastor. Ang dami naman pinapasa ulong verse. So, kailangan mo pang mag-akay. Kailangan mo pang mag-imbita. Ako nga, tinatamad nga ako minsan. Tinatamad akong bumangon pag linggo, magyayakag pa ako. So, ibig sabihin, magdadahilan ka na, magrereklamo ka na. Dahil iba ang motibo mo So, iba ang pananaw mo sa buhay. Lagi may dahilan, lagi may katwiran. Laging late. Ayan. So, ang mga taong ito'y walang pagnanais na matuto o wala silang pagnanais na makapaglingkod sa Panginoon. Siyempre, hindi tama ang hindi tama ang pagtanggap sa Panginoon. Ito ay motibo na kung saan ay para sa material na bagay lang o sa pinansyal na kapakinabangan. Alisin po natin yung mga motibo na iyan na kaya ka pupunta dyan, sasama riyan, para sa mga mapapakinabang mo sa mga tao. Ayan. Mapapakinabang mo sa Panginoon. Ayan. Na pagka hindi mo nagustuhan ang mga pamunuan, ang mga leader, ang mga pastor, yan naman mga leader na yan, puro pagbibigay na lang itinuturo. Mukhang pera yata yung pastor dyan. Okay. O kaya, magpapamember for their own business benefits, ano? Maraming mayayaman dito. Pwede kong bentahan ito. Ayan. So, marami po tayong mga iba't ibang motibo na kailangan ay itama. Okay, kung napapansin nyo o nararamdaman nyo na ano ba yung motibo natin sa ating pagsama dito sa gawain ito o dito sa pagkilala natin sa ating Panginoon. Okay, so ano ba yung motibo natin? Sa kapakinabangan ba natin? O meron talaga tayong maitutulong para sa gawain ng Panginoon? Ayan. Okay. So, wag nating hayaan na ang maging motibo natin ay yung naghahanap ka ng mapapangasawa mo doon, kaya ka pupunta doon. Yun, habang ikaw ay nakapokus sa Panginoon, si Lord ang magbibigay sa iyo noon. Ayan, dahil dyan ay itinuturo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. Kaya, kung itatama natin ang motibo natin, palalaguin tayo ng Panginoon. At habang tayo pinapalago ng Panginoon, nagiging matured Christian tayo. So, isasaayos ng Panginoon ang puso natin. At ang puso na ito ay bibigyan ng Panginoon ng the best para sa atin. Okay. Ang tanong, ano ba talaga ang motibo natin sa ating pagiging Kristiyano? Ano ba talaga ang motibo natin? Pangalawa is, alamin sa Panginoon kung ano ang dapat gawin. Ayan. So, alam naman natin na mga itinalagang lingkod ng Diyos, di po ba? Katulad namin na tinawag ng ating Panginoon Diyos at katulad ng pagkatawag sa mga alagad ng ating Panginoon. So,
Sila po ang unang pinagpahayagan ng Diyos kung ano ang dapat gawin. Kaya kami na mga lingkod ng Diyos, ang motibo namin ay makapaglingkod talaga sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa pansarili, kundi sa kapakinabangan ng nararami, makatulong, may paunawa sa marami, ang daan ng kaligtasan. Kaya naman alam namin kung ano ang nais ng Panginoon na ipagawa sa lahat ng member ng church. Ayan, dahil kami po yung unang binababaan ng vision. At ito naman ay ibinabahagi namin sa lahat ng member. At kami po ay nagtuturo sa mga member kung ano yung kanilang mga dapat gawin. Kaya kami po ang dapat na nakakaalam ng lahat para po ang pamamahala sa iglesia ay nasa kaisan. Kaya kung aalamin natin ang nais na ipagawa ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, kami pong nagtuturo at nagsasanay sa mga taong nais sumunod sa Diyos, dapat po ay matuto tayo na sumunod at magpakumbaba, magpasakop sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Okay. So, nagpapatuloy at lumalago sa Panginoon ang mga mananampalataya na handang magpakumbaba. Ayan, handa po ba kayo magpakumbaba? Magmahal. Magmamahal po ba kayo? Sumunod sa Diyos. Ayan, yung pagsunod na para manghirap na hirap tayo, mas madali pang sumuway kaysa sumunod, ipakita natin sa Panginoong Diyos na tama ang motibo natin at tama ang pagtanggap natin sa Kanya at pagpili sa Kanya bilang ating Panginoon. Kaya naway ang Panginoon na maghari sa puso natin para malayang makakilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, na sa gayon nakakasunod tayo sa kalooban niya at hindi sa mga pansariling bagay. So ang mga mananampalataya na alam ang mga dapat gawin ay madaling mapagtagumpay ng mga pagsubok. O, di ba? Yung kanilang mga pagsubok sa buhay, kung bakit madali nilang mapagtagumpayan dahil meron silang pinangahawakan na salita ng Diyos na itinuro sa kanila, na sinusunod nila. Kaya ito'y madali para sa kanila ang magtagumpay. Pero kapag ikaw wala kang pagpapasakop, wala kang pagsunod, sarili mo lang iniisip mo, madalas ikaw yung maramdamin, ikaw yung matatakutin, ikaw yung magagalitin. So, yung mga taong mga handang magpasakop sa Diyos at sa mga lingkod ng Diyos, hindi po yan nababalisa sa mga maliliit na problema. So, hindi po yan nagmamataas sa mga kaunting pagpapala na kanyang nakamit. Palaging ang hangarin ay kung papaano maibabahagi ang kaligtasan sa ibang tao. Yan yung mga taong tunay na tumutupad sa salita ng Diyos. Yan yung mga taong tunay na nakakilala kay Kristo. Kaya, naku, sa tagal ko ng pastor, sa dami ng mga member na dumaan sa akin, alam ko na yung mga motibo na iyan, kung tama o mali. Ano? At alam ko na ang mga likaw na mga bituka ng lahat ng iyan. Kilalang kilala ko na po iyan. Naku, sa dami ng mga aking tinuruan ay madali ko nang malaman kung ano yung mga motibo niyan, kung tama ba o mali. Ayan. So sa mga atin na kung saan ay nakatagpo sa ating Panginoon, ito lang po ang sasabihin ko. So ipakita po natin sa magitan ng gawa ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, na sa gayon ay maipakita natin sa Panginoon na totoo ang ating pagsunod sa Kanya, na totoo yung sinabi natin sa Kanya na, opo Panginoon, ikaw po ang aking hari, ikaw ang aking Panginoon, susunod ako sa iyo. Ayan. Sapagkat ikaw ang nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Kaya mga kapatid, huwag nating hahayaan na maging mali ang motibo natin sa ating pagtanggap, sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod.
Purihin ang Panginoon sa isang napakagandang pag-aaral na ito. Naniniwala ko na meron po tayong natutunan sa ating pag-aaral. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Saliksikin mo po yung aming mga puso sa mga oras na ito. Ano po ang iyong nakikita? Tama po ba ang aming motibo? O mali ang aming motibo? Kung mali po ang aming motibo, kami po yung patawarin at hayaan mo po, Panginoon, na ituro mo sa amin ang mga dapat namin gawin, nang sa gayon ay makapamuhay kami ng nayon sa iyong kalooban at makapaglingkod kami sa iyo ayon sa dinidikta ng aming puso na gawin para sa iyo. Lagi naming isipin na tinawag mo kami, pinili mo kami para gampanan ang tungkuling iniatang mo sa amin. Kami naman po'y hayaan mo magpasakop, magpakumbaba, at pangunahan mo kami ng iyong Banal Espiritu na sa gayon ay magkaroon ng katuparan ng pangarap mo sa amin, na sa pagtawag mo sa amin ay gamitin mo kami upang marami ang makakilala sa iyo at makaranas ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa pagtatama mo ng aming mga motibo sa pagiging Kristiyano. Wala na po sa amin ang pagiging makasanlibutan, wala na po sa amin, alisin mo na po sa amin ang anumang mga bisyo, ang anumang mga maling gawain, ang anumang mga bagay na makasarili, kundi palitan mo ito ng pagiging isang tunay na makadiyos, tunay na mananampalataya, at punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa gawain at sa mga taong kung saan ay nakakasama namin. Naniniwala po kami na sa mga oras na ito ay nagkaroon ng pagbabago ang aming pananaw sa buhay patungkol sa kung papaano kami mamumuhay bilang mananampalataya at kung papaano kami magkakaroon ng tunay na paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbabago mo ng aming buhay. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all. To God be the glory.